Okay mga ka-riders, ito yung ating Honda Click version 1. Hindi natin matiis. Dumating na po yung limited edition ng kanilang Honda Beat 110cc. Ayan. So maganda, meron pa po yung Honda Click na limited edition. Yung kuya ni Honda Beat. Okay, ayan na natin yan. I-review natin ngayong araw. Okay, dito lang po yan sa Premio, Santa Cruz, Laguna. Okay, last week lang natin na-review yung dalawang variant itong Honda Beat. Okay, ngayon dumating na sa kanila itong limited edition ng Honda Beat dahil sa kanilang 50th anniversary. Ayan, naglabas sila ng bagong decals. Alam nyo mga riders, nung napanood ko ito sa YouTube, hindi ko siya masyadong napansin. Parang ordinaryo lang. Pero ito nung nakita ko ng malapitan at sa personal, iba pala ang appeal niya. Okay, sana every 10 years nag-anniversary itong si Honda para meron lagi silang special or limited edition ng mga unit. Para po doon sa mga ka-riders natin na bago pa lang kukuha ng motor, ito marami silang pagpipilian. Lakas po talaga makagwapo nitong si Honda Beat. Okay, ito na. Yung limited edition naman po ng Honda Click, yung kuya ni Honda Beat. Okay, dito tayo magpo-focus ngayon at grabe ho. Napaka-premium na rin ang kanyang dating. Although wala naman po siyang pinago sa kanyang mga specification, wala rin dinagdag. Pero pagdating po talaga sa decals, okay, finish na ang usapan. Salamat kuya. Okay. Okay mga ma'am, kumusta po? Mga sisipag nyo Kabubukas lang po ng Premio kaya ito, nadat na natin yung mga staff nila. Ayan, sisipag, nililinis po. Okay yan mga ka-riders pag interesado lang kayo sa kanilang mga unit, ito, bilis po hanapin. Nasa tabing kalsada lang po sila, tapat ng Pergas. Dito po sa Sambat, Santa Cruz, Laguna. Okay, dito na tayo. Wala naman tayong gagawing review po. Bali, compare lang natin itong mga latest version nila sa version 1. Kasi may mga naobserbahan lang po ako na pagkakaiba niya. Very nationalistic yung kanyang bagong decals, di po ba? Pero hindi naman po siya design as sa ating national flag. Bali, kakulay lang po siya. Masama po kung nilagyan nila siguro ng star dito sa gitna. Pero wala naman siyang kulay na yellow. Ayun lang talaga prime color na blue, white, saka red. Okay, balik na tayo dito sa dalawang pogi na to. Okay, bali limited edition lang po ito Bali sa buong bansa po pala 1,000 na unit lang ang na-produce. So dito po sa Premio, parang sila lang po ang nakakuha ng 3 unit po Bali 2 bit, 1 click ang kanilang na order.
So, bilisan nyo lang po dun sa mga interesado, pasyalan nyo lang po dito. At available naman po itong dalawang Honda Beat at saka isang Honda Click. Dito po sa kanilang special edition, wala naman po nabago pagdating sa kanyang engine. Ito lang po talaga sa kanyang decals ang napaltan. Gumamit po siya ng color combination na blue, red, and then yung kanyang prime color na white. And then ito, iba ho ang kulay ng kanyang front fender. Ayan, bumagay naman yung kanyang glossy black dito sa kanyang body. Okay, dito naman po tayo kay Honda Click. Although pareho lang po sila ng kulay na ginamit, pero iba po kasi ang pairings nitong si Click, mas malaki, mas malapad. Kaya ito, medyo nabago po yung design ng kanyang mga decals. Pero syempre, panalo pa rin po sa mga ginamit na kulay. Lalo siyang mas gumwapo. Okay, dito sa front decals ni Honda Click, ayan, nakalagay pa rin yung kanyang Honda na brand name. And then yung kanyang Click na model name naman. And then dito po sa harap, andito pa rin yung emblem ng kanyang fuel injection po. Ayan, program fuel injection. And then syempre yung kanyang brand name din dito sa kanyang pinakaulo. Okay, napansin ko lang, mas sharp po ang head nitong si Honda Beat. Bumagay naman sa kanyang narrow na dimension. Bali, combine po siya ng glossy blue sa glossy black na kanyang visor. And then sa tingin ko, mas gwapo pa to pag nagpalit tayo ng medyo malaking windshield. And then may bracket para sa kabitan ng ating side mirror. Okay, check naman po natin yung kanyang decals dito sa side profile. Kitang kita po yung kanyang model name na Click. And then hindi ho masyadong pansin yung nakasulat dito na liquid cooled na kanyang cooling system. Kasi kakulay na po siya ng decals. Sana ginawa na rin kulay white ano po para basang-basa. Pero okay lang yan at maganda rin naman po ang kanyang ginamit na kulay. And then dito naman po sa red na decals, nakasulat po, Special Edition. Okay, para i-remind tayo kung gaano nakatagal itong si Honda. Katatapos lang po nila mag-celebrate ang kanilang 50th anniversary nitong September. Ang dahilan kung bakit meron tayo ngayong limited edition ng Click at Beat. Okay, dito naman po tayo sa limited edition ng version 3 ni Honda Beat. Bali dito po sa color blue na decals, mapapansin nyo may nakalagay po siya na 5.0. Hindi natin po masyadong pansin kasi parang shade lang siya na backdrop. And then ito po sa gitna yung kanyang model name na Beat. And then ganun pa rin po, andito nakasulat yung kanyang special edition dito po sa portion ng red na decals. And then syempre yung brand name pa rin niya na Honda. Okay, all in all mga ka-riders, malaki po talaga ang naging improvement ng version 3 na Honda Click. Bali dito po sa version 1, although pagdating sa mga features niya sa kanyang headlight, ayan, pure LED po kahit version 1 pa lang ito. Dito na version 2 at version 3, ayan, full LED na rin po ang kanyang mga ilaw. Yun nga po dito sa Honda Beat, ngayong nilabas nila na version 3 ng Honda Beat, ayan, naka full LED na rin naman siya. And then yung isa sa identity ng Honda, yung kanyang letter U na headlight. Ayan, mapapansin nyo dati hindi po ganito ang design nito eh. Ngayon pinagdusong na nila halos. Kasama na rito yung kanyang DRL. So mapapansin nyo sa version 1, ganun din po dito po, ganun din po yung kanyang design. Ayan, medyo pa letter U na rin siya. Okay, sige mga ka-riders, para mapabilis tayo mag-focus muna tayo dito kay Honda Click. Ang napansin ko po sa Honda Click, mas naging bulky po ang kanyang fairings dito sa front. Then dito po sa version 1 kasi, ayan, medyo maliit siya, di ba? Parang ka-size na lang siya ng Honda Beat. Okay, nilipat ko na sa tabi ni Click at nahihirapan ako doon sa aking pwesto. Okay, yan, pagpatuloy natin. Okay, sa kanya ng instrument panel, mapapansin natin, medyo lumiit na siya dito sa version 3. Kahit sa version 2 po, ganito na rin po ang kanyang itsura. Pure digital na po ang kanyang instrument panel. And then dito sa ating version 1, ayan, ito po yung kanyang itsura. Combined analog and digital. Pero mas lamang pa rin po ang analog dahil lang naka-digital lang po sa kanya itong kanyang fuel indicator. Then ano pa ba? Ito yung hinahanap ko sa mga latest version. Inalis na po kasi nila yung idling stop. For what reason, hindi po natin alaman na ho. Pero sana hindi inalis. Okay, dito sa version 1. Ayan. So hanggang ngayon, good working condition po ito. Hindi po ito sumasablay itong kanyang idling stop. Pero pagdating naman po sa kanyang mga button and switches, ayan, well improved na siya. Napaka-solid po ng pagkakagawa ng kanyang mga buttons. Ayan. Dito po sa gitna na yung kanyang horn, and then yung kanyang turning signals, and then yung kanyang high beam, low beam. And then dito sa kabila yun po, nagso-solo na yung kanyang power button. Okay, dito po sa ating version 1, makikita nyo, dalawa rin ang kanyang packet.
Yun lang naman po, wala siyang takip. Dahil dito po sa ating version 3, ayan, nagkaroon na po ng improvement. Nilagyan na po nila ng cover para mag-charge po tayo. Nandyan yung kanyang USB charging port. Protected ang ating cellphone at hindi siya mababasa o mahuhulog kapag tayo po ay nalubak. And then dito po sa kanyang pocket sa right side, mas lumalim na po. Unlike dito po sa version 1, mababaw lang po siya. Pero dito sa kanyang pocket sa left side, malawak po kasi wala po siyang charging port. And then sa kanyang hook, although napalitan ko na pa yung hook ko. And then kulay white yung kanyang fairings dito sa gitna. Unlike dito po sa bagong version, ayan, dito sa ano ho to special edition, ayan, glossy black na po yung kanyang fairings dito sa harap. And then nakalubog po yung kanyang utility hook. And then same din po siya ng kanyang floorboard. Dito po sa right side ang kanyang lalagyan ng battery. Ganoon din po dito sa version 1. Ayan. Hindi naman siya halos na bago. And then sa version 1 po, meron pa rin po siyang kickstart. And then sa version 3, yun lang po, nawala na po yung kanyang kickstart. And then mapapansin nyo, same pa rin sila ng rear suspension, single-sided shock lang. Sana ma-improve na rin ho itong kanyang rear suspension. Sana malagyan pa ng isa, di pa, para mabalanse na. Yun lang naman po ay suggestion ko lang, mga riders. And then dito po sa taillight, ang nabago po sa version 3, ayan, nabukod na po yung kanyang turning signal. Nandito na po kasama ng kanyang fender dito sa rear. LED na rin po ang kanyang mga turning signals. Pati po yung kanyang stoplight and taillights. And then dito sa ating version 1, all bulb pa rin po ang kanyang mga taillights and turning signals. And then compact lang po sila, magkakasama sila dito. Napansin ko sa kanilang muffler, dito po sa version 1 sa stock, ayan, mas mahaba po yung kanyang tambucho. And then ayan pa rin ba, plastic pa rin po yung kanyang heat guard. And then dito po sa version 3, ayan, medyo big C na ho siya. Pero maganda ho, mas naging sporty po ang kanyang itsura dahil ito, yung kanyang tip, pwede ho natin mabuksan dahil meron po siyang bolt. And then plastic din po yung kanyang heat guard. Okay, sa specs naman po, pareho silang liquid cooled, fuel injected na, 2 valves, and then 125cc sa displacement. And then ganun pa rin po sa kanyang engine oil capacity, wala ho silang pinagbago. Pareho po pa rin silang 800 ml. Pero pagdating po sa kanyang mag wheels, ayan, malaki po naging improvement dito sa version 3. Ayan, bali may kulay po siyang bronze, pero alloy po ang kanyang material. Ayan, bumagay naman yung kanyang kulay sa kanyang body. Okay, ganun pa rin po ang sukat. Nasa 100 by 80 by 14 dito po sa likuran. Although nagpalit na po ako ng gulong ko ng tire size, bali ito po ay 110 by 80 by 14. Nakakagamit na rin po ako ng 120, kaya lang hindi naman siya sumasabit, pero napansin ko mas komportable po sa 110. And then dito po sa front tire ni Special Edition ng Honda Click version 3, meron pong sukat na 90 by 80 by 14. Meron po siyang single disc na wavy shape. And then naka single piston caliper pa rin po, telescopic fork na front suspension. By the way, tubeless po itong gulong na to, na meron pong brand na MVP Star. And then sa braking system niya, wala pong nabago since sa version 1. Pareho pa rin po silang combi braking system. And then sa kanyang brake sa likod po, bali drum brake pa rin po ang kanyang ginamit. Okay, sa version 1, ayan po, drum brake. And then sa version 3, drum brake pa rin po. Okay, check naman po natin yung kanyang U-box sa under seat storage. Okay, dito sa version 1 po, ayan, as usual, kasya pa rin po ang full face helmet. Bali, ang sukat natin, ha. O, ayan, pasok sa version 1. Hindi ka lang, meron lang may konting tela sa ilalim, kaya medyo ayaw nyo simula. Pero yan, sakto po yan dyan. And then to, testingin natin dito sa version 3 na special edition, ano po. Muna natin, baka magasgas si bagong-bago, delikado. Okay, check natin kung may pagbabago, ha, para ma-prove natin, isukat natin itong kanyang full face helmet. Oh, kita nyo, wala akong pagbabago. Ayan, sukat na sukat po siya. Okay. Kaya ito sa maganda sa Honda Click. Very friendly siya pagdating sa ating helmet. Okay, sa fuel
tank capacity, pareho pa rin po, 5.5 liters dito sa ating version 1, 5.5 liters pa rin po dito sa ating version 3. Okay, sa kanyang fuel consumption, alam nyo, kaya naging bestseller itong si Honda Click and then itong si Honda Beat dahil po sa kanyang fuel consumption. Mahirapan na po tayo makakita ng mga automatic scooter na yon na kumukonsumo po ng 50 kilometers hanggang 60 kilometers per 1 liter. Dito lang po yan sa Honda. Pero syempre sa fuel consumption, depende pa rin po sa bigat ng rider, sa kinakarga natin. Kung mabigat po ang ating sakay sa Honda Click or Honda Beat, asahan na natin medyo lalakas po yan sa konsumo. Hindi, depende pa rin po sa road condition. Kung tayo po ay pa-uphill o pabundok lagi ang biyahe, asahan na rin natin ang pagbabago sa kanyang fuel consumption. And syempre, dun sa throttle habit natin, kung tayo po ay kaskasero, ay talagang mababago ang fuel consumption. And then sa top speed, dito ho sa version 1, napaabot ko na po ito hanggang 110 kilometers per hour. So expect na natin, ganun din po dito sa kanyang version 3 lang. Sir, ano masasabi nyo sa kulay? Maganda, maganda. Pero anong unit nyo, sir? Anong nakuha nyo ng unit? Click nyo, 125, kulay gray. Ah, yung gray naman. Version 3, ano po? Version 3. Okay. Kamusta, sir, ang performance? Aba, ayos. Masarap gamitin eh. Wala naman nagiging problema, sir, sa preno, sa Wala. gulong? Talaga namang pag inapit ko eh, bibigyan ka ng magandang takbo eh. Ah, maganda acceleration, ano, sir? Ganda pa. Sa gasolina, sir, sa tingin nyo? Ilang araw nyo na nagagamit? Araw na ba o buwan na? Buwan na po, mga 3 buwan pa lang yan. 3 buwan. Kamusta ang sa gasolina, sir? Matipid. Mga tingin nyo sa isang linggo, gaano tumatagal ang full tank sa inyo? Hindi pa napapakasalina eh. Gawa dito lang eh. Ah, okay. Wala na ko lagat. Okay mga ka-riders, alamin na natin yung kanyang presyo dito sa Premio. Okay, sa cash price po nitong limited edition, bali meron po siyang cash price na 84,400. And then sa installment po, ayan, magda-down po tayo ng 6,900 pesos. Okay, available din po siya sa ito sa pinakamaiksing term, 3 months. Ayan, sa 3 months siya kukunin, 29,015 pesos monthly. Sa 6 months po, 15,155. And then sa isang taon po, 8,355. Sa isang taon kalahati, 6,090. Sa 2 taon po, 4,960. At sa 3 taon naman po ay 3,925 monthly. Okay, ayan yung kanyang inclusion po. Ayan, meron siyang libreng plate holder, jersey, helmet, TPL insurance, and then ito pa rin po yung kanilang 3 years free registration sa LTO. Okay, 1 year warranty sa kanyang engine parts, and then ito po ang kanyang mga requirements. Ayan. And then sa limited edition naman po ng Honda Beat version 3, okay, meron po siyang cash price na 75,000 pesos. And then kung sa installment niyo po siya kukunin, magda-down lang po tayo ng 5,900 pesos. And then ayan po yung breakdown ng kanyang installment basis. Pwede po siya sa 3 months hanggang 3 years. And then meron pa rin po siyang rebate na 200 pesos kapag up to date po tayo magbayad. Hello po, good morning. Nandito po kayo ngayon sa Premio Santa Cruz. Bali, ito po ay located sa Sitio Nara po, Barangay Labuin, Santa Cruz, Laguna. Ito po yung bago natin ngayon kay Honda po. 50 years anniversary po, nilaunch po nila ngayon yung limited edition po natin. Limited stock lang po tayo, so join us lang po tayo dito. Sa malapit na po siya sa stoplight, then beside good po lang. Sa mga hindi po makapunta dito sa branch, pwede po kayo mag-online sa Premio Santa Cruz Multay po. Yun po yung FB page natin. Then, message lang po kayo sa akin sa Messenger. Then, isi-send po namin yung online application tsaka po yung mga requirements po. Para direct na po tayo sa CI, bali 1 day process na po tayo. Okay, sige ma'am, maraming salamat po. Okay, thank you. Sige.